Kahit sobrang dami ng mga singers at mga bandang sumikat sa buong kasaysayan ng musika, ay masasabi nating iilan lamang talaga sa kanila ang tumatak at itinuring na naging mukha ng isang era. Sila yung may boses na kakaiba sa lahat. Boses na kapag naririnig mo, ay tila ba nakikita mo ang mukha nila sa iyong alaala. At boses na naging impluwensya sa napakaraming sumunod sa kanila. Noong 80s at 90s, ay walang duda na isa sa kanila ay si Marie Fredriksson. Ang boses sa likod ng napakagandang musika ng Roxette tulad ng It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, Spending My Time, Fading Like a Flower, The Look, Dangerous, Dress for Success, at napakarami pang ibang mga kanta na maririnig mo halos araw-araw. Noong panahong radyo lang ang libangan ng marami sa atin. Lingid sa kaalaman ng marami na nagmamay-ari ng boses, sa likod ng napaka-timeless na mga awiting ito ay imahe din ng napakatatag na babae. Ang naging kwento ng buhay ni Marie Fredriksson ay hindi naging kasing kinang ng kanyang karera. Bawat tagumpay na kanyang nakamit ay bunga lang ng kanyang katatagan sa gitna ng mga hinarap niya mga problema at mga pagsubok. Oo, maaaring halos aksidente lang ang kasikatang nakuha niya sa bandang Roxette, pero ang maging imahe ng lakas at katapangan ay isa sa karangalang siya mismo ang umukit unti-unti sa puso ng mga taong nagmamahal at humahanga sa kanyang kakayahan. Siya yung taong magtuturo sa'yo na hindi mo kailangan lumugmok lang kung dinaranas mo ngayon ang pinakamadilim na parte ng buhay mo. Ito mga idol, ang kwento ni Marie Fredriksson. Pero bago tayo magsimula ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Welcome to another reaction. Si Gun-Marie Fredriksson ay ipinanganak sa Oslo, Sweden noong May 30, 1958. Oo mga idol, parehas na taon niya nakapanganakan ni Michael Jackson, Madonna, Prince at Andrea Bocelli. Pagkakataong tila ba nagsasabing nakatakda din talaga sa greatness ang future na naghihintay sa kanya. Bunso si Marie sa 5 anak na magsasakang sina Charles at Ines Fredriksson. 4 na taong gulang si Marie noong sa hirap ng buhay ay napagpasyahan ng kanyang mga magulang na ibenta ang lupang sinasakaan nila upang manirahan sa bayan ng Ostra-Ljungby. Isang mindset na nakakatawa man mga idol ay parehas ng marami sa ating mga Pinoy noong araw. Ibebenta ang lahat ng ari-arian para lang makapagtrabaho sa ibang bayan sa pag-asang mababago ang buhay. Sa paglipat nila ay nagtrabaho bilang postman si Charles at naging factory worker naman si Ines, na dahil nga required na magtrabaho sila buong araw ay naiiwan lang nila noon ang 5 nilang mga anak sa bahay na walang umaasikaso at gumagabay. Ang masakla pa ay hindi rin naman sapat ang kanilang kinikita para magkaroon sila ng maayos na buhay. Dumana sila noon ng matinding kahirapan na tanging pagdarasal lang ang naging sandalan. Nagsimulang pumunta si Marie kasama ang kapatid na si Tina at mga kaibigan nito sa simbahan sa kanilang lugar, kung saan ay tinuruan nga sila ditong kumanta ng isang pastor na naging dahilan nga para ma-inlove si Marie sa musika. Mula noon ay unti-unti na ding natuto si Marie na tumugtog ng iba't ibang musical instruments. Ganun na rin ang pagbabasa ng nota, kaya masasabi nating isang genius si Marie pagdating sa musika. Pero mangyayari din noon ang isa sa pinakamasakit niyang karanasan at ng buo niyang pamilya. 7 taong gulang noon si Marie noong mamatay sa aksidente ang noon ay kakasali niyang ate na naging dahilan ng pagkakaroon niya ng trauma. Tanging musika ang naging terapiya ni Marie sa lahat ng sakit at hirap na nararanasan, lalo na at bukod nga sa pagkawala ng kapatid ay dumaranas din siya noon ng matinding pambubuli sa school. Kaya habang tumatagal ay mas lumalalim lang ng lumalalim ang pagmamahal niya sa musika. Katunayan, sa murang edad ay bumuo na ito ng banda na tinawag niyang Ordinado. Kahit na parang mga batang naglalaro lang sila dito, ay kitang-kita naman ang nabubuo niyang passion sa musika. Na humaling si Marie sa musika ng The Beatles, Jimi Hendrix, Deep Purple at ilang sikat na banda noong panahon na yon. Pagpatak niya ng edad na 17 taong gulang ay nagpa siya na itong pumasok sa music school sa bayan
istorya ng Isvalov kung saan nga una siya nakaranas na makakuha ng kaunting kasikatan. Naging kaibigan niya kasi sa school ang mga taga-theater department, kaya madalas na si Marie ang nagko-compose ng music na ginagamit nila sa pagtatanghal. Nagsulat din siya ng script para sa kanilang musical kung saan sa huli ay isinali na siya sa mga gumaganap. Nasa sobrang ganda nga ng pagkakagawa ng naturang musical ay nabigyan niya sila ng pagkakataon noon na magtanghal sa iba't ibang parte ng Sweden at maging sa harap mismo ng kanilang Prime Minister noon na si Olof Palme. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit napamahal na kay Marie ang pagtatanghal sa mga theater, na dumating pa nga sa punto na ito na ang kanyang unang naging trabaho noong makagraduate siya noong 1977. Dito niya nakilala at nakarelasyon ang drummer na si Stefan Dernbrandt na siyang humikayat kay Marie para bumuo ng punk band na tinawag nilang Stroll noong 1978. Nagkaroon naman sila dito ng katamtamang success, lalo na at niyakap din ng mga tao ang itinatag nila na music festival na nakapagbigay sa kanila ng hindi lang kasikatan kundi pati na din ang pagkita ng pera. Kasama ang palad lang ay umalis din si Stefan sa banda noong mag-break sila ni Marie, na kahit nga ipinagpatuloy pa rin ni Marie ang banda na nagawa pa nga makapirma sa record label na Baston, hindi na rin naiwasan ang pagkabuwag nito noong 1981. Ganun pa man, dalawang miyembro naman itong sina Marie at Martin Sternhafvud ang naisipang magsama at binuo ang bandang Mama's Barn na nagawa naman makapirma sa CBS Records. Sa studio na kanilang ginagamit para sa mga rehearsals at mga recordings ay nakakasabay nila lagi ang sikat na banda noong Gyllenhaal Tider na pinangungunahan naman ni Per Gessle, na naging dahilan nga para maging sobrang close ang dalawang banda. Keyboards ang hawak noon ni Marie, pero una pa lang na marinig ni Per Gessle ang kanyang boses ay alam na nitong special si Marie. Katunayan ay madalas niya na itong inihiram sa Mama's Barn para mag-ambag ng boses sa ginagawa nilang projects. At nung araw nga na mabuwag ang Mama's Barn ay inilakad agad ni Per Gessle si Marie para mag-audition sa producer ng Gyllenhaal Tider na si Lasse Lindbom. Yun ang dahilan mga idol kaya nagkaroon si Marie ng solong karera, na kahit nga noong una ay ayaw nito dahil hindi siya komportable na mag-isa sa stage, si Per Gessle nga mga idol ang nagtulak dito para subukan. Noong September 20, 1984 ay na-release ang kanyang debut album na tinatawag na Hot Wind, na agad ay pumalo sa number 20 ng Swedish music charts. Sinundan yon ng follow-up album na The Seventh Wave noong February 17, 1986 na pumalo na sa number 6. Kung baga mga idol ay unti-unti ay nai-establish na ni Marie ang sarili bilang isa sa mga pinaka-successful na solo artist noong panahon na yon. Kabaligtaran niyan nang nangyayari naman sa solong karera ni Per Gessle, na kahit nga sobrang sikat ng kanyang banda dati ay sobrang nahirapan naman itong gumawa ng ingay bilang solo artist. Kaya sa huli mga idol ay pinayuhan na ito ng kanyang record label na AMI na i-translate ang isa niyang kanta sa English at kunin si Marie bilang kaduet, at dyan na nga nabuo mga idol ang kantang Never Ending Love na nakakredit sa pangalang Roxette. Naging isa yan mga idol sa mga pinakapopular na kanta sa Sweden noong panahon na yon, kaya itinuloy ng dalawa ang project na nauwi nga sa debut album ng Roxette na Pearls of Passion noong October 31, 1986. Lingid sa kaalaman ng marami ay hindi nga tumigil si Marie o si Per sa kanilang mga solong karera, kahit na nga sa mga panahon na nakakuha ng kasikatan ang Roxette. Naglabas si Marie ng pangatlong album na After the Storm noong October 12, 1987 na pumalo na sa number 1 sa Sweden at na-certified pa nga bilang platinum, hanggang magkaroon na nga sila ng international success sa sumunod nilang album bilang Roxette na Look Sharp noong October 21, 1988. Kahit kasi na-reject sila ng record label nila na AMI na ipromote din sa US ang naturang album, tadhana na nga ang gumawa ng paraan. Isang Amerikanong estudyante na pansamantalang nag-aaral sa Sweden ang nahumaling sa kantang The Look. He was an American student who lived in Sweden for 4 months, and he became really a Roxette fan, and he bought the album and went back to the States in Minneapolis, where he comes from, went up to the biggest radio station there, and the program director took the record and played the song The Look. Ang kasikatan ng kantang The Look ang naging dahilan para tuluyang mapasok ng Roxette ang music chart sa US at iba't ibang parte ng mundo, na sa tulong pa nga ng napaka-timeless na mga singles na Dressed for Success, Listen to Your Heart at Dangerous
ay nagawa nga ng album na mag-platinum sa US at nabenta pa ng 9 na milyong kopya sa buong mundo. Dahil dyan ay sila din ang naatasan na magbigay ng theme song sa naging box office hits na pelikulang Pretty Woman. Kung baga sa mga panahong yon, mga idol ay nagawa ng Roxette na makuha ang rurok ng tagumpay, lalo na at bumenta pa ng 11 milyong kopya ang sumunod nilang album na Joyride noong March 25, 1991, kung saan namang kabilang ang mga single na Joyride at Spending My Time, na sinundan pa ng malawakang world tours na kasama ang palad ay sobrang nakaapekto nga ito ng malaki kay Marie. Sa sobrang kasikatan, mga idol, ay hindi na kinaya ni Marie ang pressure at pagod, kaya pinagkatapusan ay nalulung ito sa alak na siya niyang sinandalan sa mga oras na nilalamon siya ng mga negatibong emosyon. Kagandahang palad sa tour nila sa Australia noong 1991 ay nakilala at nakamabutihang loob nito ang keyboardist na si Michael Boyos na tumulong sa kanyang labanan ang lungkot at naging dahilan ni Marie para magpatuloy sa musika sa pagiging miyembro ng Roxette. Nasundan muna yon ng pagsali ni Marie sa project band na Artister Formilio na pinangungunahan ni Anni-Frid Lyngstad ng ABBA. Tapos noong October 9, 1992 ay nailabas ni Marie ang pang-apat niyang solo album na The Eternal Journey na naging pinakamalaki niyang solo album sa Sweden. Nagpakasal si Marie at Michael noong May 1994 na sinundan ng release ng collaboration ng dalawa na The Lord Prays For You na napagbentahan ay diretso sa isang children's hospital. Nagkaroon ng tensyon noon, mga idol, sa pagitan ni Marie at Per dahil nagpakasal si Marie nang hindi man lang inimbitahan si Per. Ang kabiyak niya sa Roxette na nakasama niya sa hirap at ginhawa sa mundo ng musika at isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Kaya hindi na iwasan na sumama ang loob ni Per na nauwi nga sa matagal din nila na hindi pag-iimikan. Nasakto naman na yun talaga ang gusto ni Marie noong mga panahon na yon, ang makawala muna sa makinang nilang karera bilang Roxette dahil sobrang sakal na ito sa kawalan niya na ng karapatang magkaroon ng pribadong buhay. Kahit saan siya magpunta ay hinahabol siya ng mga fans at ng media. Gusto nito mag-focus muna sa pagbuo ng kanyang sariling pamilya na nagawa naman nga ni Marie. Nagkaroon siya ng 2 anak bago sila muling nagdesisyon ni Per na bumalik sa eksena noong 1999. Naglabas sila ng album na Have a Nice Day, pero kasama ang palad ay hindi na nila naibalik pa ang kasikatang tinamasa nila dati, lalo na at noong September 11, 2002 ay sumama ang pakiramdam ni Marie matapos niya mag-jogging na kasama ang asawa. Bumagsak siya, mga idol, sa kanilang banyo na naging dahilan nga ng pagkakaroon niya ng injury sa ulo. Nagkaroon siya ng epileptic seizure tapos nakitaan na nga kalauna ng tumor sa kanyang utak, kaya sumailalim si Marie sa operasyon sa ulo na sinundan ng ilang buwang chemotherapy at radiation treatment. Ang nakakalungkot pa, mga idol, na sa kabilangan ng kanyang karanasan sa masasakit na gamutan ay hindi rin niya naiwasan ang epekto ng tumor tulad ng pagkabulag ng isang mata at paghina ng pandinig. May panahon pa na hindi ito makapagsalita at nawala ang kakayahang magbasa at sumulat. Pagkalipas ng 2 taon ay nagpasya si Marie at ang asawang si Michael na bumuo ng album bilang bahagi ng isinasagawa niyang therapy. At ito nga naging pang-anim niyang solo album na The Change noong October 29, 2004. Nagkaroon pa ito ng 2 pang solo album na may Best Friend noong June 14, 2006 at Now noong November 20, 2013. Pero dahil na rin sa problema sa kalusugan ni Marie ay hindi na sila nagkaroon pa basta-basta ng mga tours. Sinubukan niya mag-perform ng live noong 2014, kaso lang, mga idol, ay ilang beses itong bumagsak sa stage dahil na nga sa mahinang katawan at problema sa paningin. Kapansin-pansin na rin ang pagkawala ng boses na dati ay may kakayahang haplusin ang mga puso ng mga nakikinig. Kaya imagine, mga idol, kung gaanong kahirap ang kanyang pakiramdam noong mga panahon na yon. Siguradong kahit tayo, lalo na yung mga nagkakaedad na, ay nakakaranas din ng pagkadismaya tuwing dumarating yung mga panahong hindi na natin magawa pa yung mga mahal nating gawin dati. Pero sa halip nga na ipakita ni Marie ang pagkapahiya at awa sa sarili, ay tinapos pa nito ang lahat ng performance ng nakangiti na punong-puno ang mata ng pagmamahal at pasasalamat. Muli niya pang sinubukang sumama sa mga tour sa huling pagkakataon noong 2016 bilang promotion ng kanilang pinakahuling album na Good Karma, pero pinigil na ito ng kanyang mga doktor at ipinayong ipahinga
magpahinga na muna ang katawan. Yun ang mga idol ang pinakahuling beses na nakita sa stage si Marie dahil nasundan na yon ng kanyang pagre-retiro. Tapos noong December 9, 2019 ay inanunsyo mismo ni King Carl XVI Gustaf of Sweden ang nakakalungkot na pagpanaw ni Marie Fredriksson sa edad na 61 taong gulang. Sumuko na nga ang katawan nito sa 17 taon nitong pakikipaglaban sa kanser. Tinitiis ang napakasakit na gamutan na sa halip nga na panghinaan ng loob at magmukmok ay mas pinili nito maging matibay at lumaban. Patuloy na niyakap at binigyan ng oras ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya, ang kanyang pamilya, ang musika, ang sigawan, pagmamahal at walang sawang suporta ng kanyang mga tagahanga. Kahit wala na si Marie Fredriksson ay mananatili naman siya sa ating mga alaala, lalo na at wala naman talagang kamatayan ang kanilang mga musika. Ang boses at katatagan ni Marie Fredriksson ay patuloy na magbibigay ng inspirasyon kahit sa mga susunod pang mga henerasyon. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.